Magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga bayang OFWs and migrants mga kabayan. So nais ko lang i-share sa inyo yung nagtanong-tanong ko sa kanina based on survey na rin sa rating ni Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Bongbong Marcos. So may na-interview tayo na solid DDS pero kakaiba yung sagot niya, no? Talagang sa umpisa pa lang inamin niya naman na talagang sumusuporta siya sa mga Duterte, pero pakinggan niyo po ang poll na video na gusto niyang ipaabot bilang sumusuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. So dahil ito po ay tubong Mindanao, kaya isa sa sinusuportahan kasi Muslim naman karamihan, yun ang isa sa mga reason kung bakit sinusuportahan nila si Vice President Sara Duterte dahil kay former President Rodrigo Roa Duterte. So pakinggan nyo to yung sinabi ng isa sa mga sumusuporta, no, kay former President Rodrigo Roa Duterte, even na rin kay Vice President Sara Duterte. Sir, kali survey lamang po dito sa mga bahay-bahay. May mga tanong lang po tayo, no? Kagaya na nga po dito sa mga lumalabas na survey na lamang nga po si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte po ay halos isang buwan na sa Netherlands at walang maipakitang accomplishment. Higit pa rito, maraming questionable paggamit ng pondo ng kaban ng bayan. No, sa tingin nyo po, deserve niya po ba ng mataas na trust rating kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos? Para sa akin, sir, yung tanong mo, katanungan, para din sa mga kababayan, ako taga Mindanao, maka pro Duterte talaga kami kasi taga Mindanao kami, mga Bisaya. Para sa akin, yung mga ganyang tanong, sir, kung pagbabasihan sa nakakarami sa mga kababayan natin, taga Pilipinas, na dapat gawin nila yung trabaho nila. Hindi niya deserve yung trabaho na maging mataas yung rate niya kaysa sa presidente. Siya, vice president siya, dapat hindi niya kinakakalimutan yung tungkulin niya dito sa Pilipinas. Wala siya dito sa Pilipinas. Isang buwan na sa ibang bansa siya. Inaano niya yung trabaho, yung iniwan niya. Hindi deserve yung rate niya. Para sa akin, kahit kanino man sa Pilipinas, para sa taong bayan, dapat mag-isip kayo kung sino yung bobotohan nyo. Hindi yung porkit maka Duterte ka, ganyan na yung dapat tumitingin din tayo sa mga gawain nila. Kasi sila niluklok natin, dapat hindi nila pinapabayaan yung gawa nila dito sa Pilipinas. Yun lang, sir. Sir, may mga pahabol pa tayong tanong. Dito, may mga katanungan tayo, sir. Una-una dito, ano yung masasabi niyo, sir, sa questionabling paggamit ng pondo ng bayan o pondo ng bayan? Ano yung masasabi niyo doon? Para sa akin, sir, yung pondo ng bayan, para sa akin, sir, yung tanong na yan, ano ba? Para sa akin, sir, ang tanong na yan, dapat sagutin niya yung mga katanungan ng taong bayan kung saan napupunta yung kaban ng Pilipinas. Dapat para hindi na mag-away-away yung mga supporters. Nagsasagutan sila dahil sa hindi pagkauunawaan ng mga tanong na hindi niya sinagot kung saan napupunta yung kaban ng taong bayan, sir. Yun lang. Sir, may last tayong tanong. Para sulitin na rin natin habang nandito tayo sa baybay. Para sa inyo po bilang isang Pilipino, dapat po bang para sa inyo po, ano ang dapat na grado ni Vice President Sara Duterte? Hindi naman talaga siya nagtatrabaho. Simula teen ang pinakamataas
1 naman po ang pinakamababa. Ano yung numero na grado na pwede mong maibigay na rating kay BP Sara simula within 28 days na nasa Netherlands siya? Sir, para sa inyo po, ano ang dapat na grado ni Vice President Sara Duterte? 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa base ito sa kanyang performance sa bansa natin. Para sa akin sir, kahit maka Pro Duterte ako, hindi wala pa akong opinion para sa rate na yan kasi hindi pa natin nakikita, hindi ko pa naririnig na may natapos siyang trabaho dito sa atin. Siguro yung rate ko dyan sir, mga 1 lang siguro muna, pero magbabago din to kahit maka Pro Duterte ako, hindi ko dadayain, hindi ko ako maka Pilipino naman talaga tayo, dapat hindi tayo kahit maka Pro Duterte tayo, hindi tayo magbabase kahit idol natin sila Duterte, magtingin din tayo sa trabaho ng tao. Yun lang sir. Yes sir, salamat po. Mensahe niyo po sir sa ating mga kabayan or panawagan niyo po sa mga leader ng bansa natin. Anong masabi niyo po? Mensahe. Para sa akin, para sa nakakarami sa taong bayan, sana magkaunawaan na lang kung ano yung mga katanungan, sagutin na lang nila para hindi magkagulo ang Pilipinas. Dapat magtulungan na lang para sa kakaunlad ng nakakarami at sa Pilipinas. Yun lang sir. Salamat sir.